pasahe sa pampublikong transportasyon ipatutupad sa Huwebes ayon sa LTFRB. Pamamahagi ng 5,000 pesos na cash assistance sa National Capital Region nagsimula na. Ilang senador pinabibilis na ang pag-aapruba sa panukalang pagbaba o suspensyon ng excise tax sa langis. Tugon ni Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment hindi maituturing na sagot ayon sa House Committee on Justice. Labing-walong dating mga sundalo at mga tauhan ni Zaldico bumalik sa NBI para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Mahigit sa 47,000 na reklamo laban sa mga abusadong lending apps na itala ng PAOK simula 2024. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, March 17, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Gaya ng inaasahan, may panibagong big-time oil price hike na ipinatupad ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, March 17. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, muling ipatutupad ngayong linggo ang staggered price o utay-utay na dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong araw, tumaas ng nasa 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos naman ang idinagdag sa presyo ng diesel. Nasa 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos per liter naman ang idinagdag sa presyo ng kerosene. Sample lang to One company will increase kalahati ng allowed increase ng additional. 50% of that they will increase tomorrow, and then the two succeeding days 25% and 25%. Ilang mga motorista at business owner ang dumayo pa sa Apalit, Pampanga para magpagasolina. Lahat sila naghahanap ng murang mabibilhan ng gasolina o diesel para sa mga sasakyang gamit sa negosyo o hanap buhay. Narito ang ulat ni Lizelle Nael. Ilang oras bago ang muling dagdag presyo sa krudo, kagabi ay pinilahan ng mga motorista at ilang mga business owner ang isang gasolinahan sa Apalit, Pampanga dahil sa mas murang halaga ng gasolina. Ang ilan sa kanila ay galing pa sa ibang lugar. Anila, habang nasa biyahe, ay naghahanap na rin sila ng gasolinahan na may mas murang presyo upang makatipid. Ang rider na si Renz na taga ng Marikina, galing Tarlac nang mapadaan sa gasolinahan. Na nakita ko ngayon na mura pa at sa ngayon, tingin ko ay may supply pa at mukhang malapit na rin maubos. So ito, tinaga ko lang ipila. Tsaka sa ngayon, mura pa yung gasolina rito sa area na to. Samantala, hindi maiwasang mag-panic buying ang ilan sa mga may-ari ng sasakyan na gamit sa kanilang negosyo. Kaya naman agad silang naghanap ng gasolinahan na may mas murang halaga kumpara sa ibang gasoline station. Siyempre, nabalitaan namin na magtataas ng halos higit 20 yung presyo ng gasolina, kaya mas mabuti nang makatipid kahit papaano. Dahil nga, malaki din ang impact ng pagtaas ng presyo ng lalong-lalo na yung diesel sa negosyo namin. Magmula nakarating na po kami ng Malolos, sa Kalumpit, sa Bulacan, hanggang sa nakahanap kami ng
makakapag-supply sa amin ng diesel. Ramdam ng mga motorista ang epekto ng tensyon na nangyayari sa Middle East ngayong apektado ang pang-araw-araw nilang mga hanap buhay. Simpleng manggagawa, empleyado na hindi naman kami sumasahod ng ganong kalaki. No, syempre yung expenses pagdating din sa gasolina, sa transportation namin, so medyo mabigat din kasi imbis na yung pupunta na ng pagkain, wala tayong magagawa. Siyempre naman po kasi lalo na sa amin, yung mga presyo ng mga binebenta namin, nagtataas din dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Yung iba, sa mga customer, medyo tumutumal din dahil nga nagtataas yung mga paninda namin dahil nga tumaas yung presyo ng diesel. Samantala, patuloy namang minomonitor ng mga motorista ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod pang mga araw. Sa kabila nito, umaasa sila na mabibigyan ng solusyon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na direktang nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na gastos. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring umabot pa hanggang sa buwan ng Mayo ang supply ng langis sa bansa. Ito ang paniwala ng Department of Energy lalo na kung magpapatuloy umano ang pagtitipid sa pagkonsumo nito. Samantala, tiniyak na ahensya na may sapat na supply ng kuryente ang mga electric company upang tugunan ang posibleng paglaki ng demand nito sa pagpasok ng tag-init. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Walang magiging problema sa supply ng kuryente sa bansa sa panahon ng tag-init. Ito ang tiniyak ng Department of Energy sa kabila ng nararanasang pahirapang pagkuha ng supply ng langis mula sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karamihan ng power plant sa Pilipinas ay hindi naman umaasa sa petroleum product. If there is ever any curtailment, blackouts in the off-grid areas, it is not because of lack of supply. Because we have checked over the weekend also and few days already how much supply they have. They have sufficient enough for 1 to 2 months. Instead of diesel, what do we use? And also on coal, we're highly reliant on coal. Ayon pa sa kalihim, bukod sa minahan ng coal sa Pilipinas, siniguro rin ng DOE na walang magiging aberya ang importation nito. Samantala, tiniyak din ng Energy Department na may sapat pang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, dahil sa ginagawang pagtitipid ng nasa 90% ng mga ahensya ng pamahalaan, aabot pa ang supply ng mga produktong petrolyo hanggang sa buwan ng Mayo. But we can confirm pag nag-shift po ang ating mga ahensya sa work from home, compressed work week, at inobserve po yung mga practices, nakita na po natin kaya po mag-generate more than 10%. And I think the target of the directive under Memorandum Circular 114 is closer to 20%. Ayon pa sa DOE, wala na rin silang nababalita ang gasoline station na nauubusan ng ibebentang produktong petrolyo. Yung mga reported last 2 weeks na pinuntahan, most of them have run out cases. So, ang solution lang naman doon ay yung padating na replenishment, which is on a daily basis naman ginagawa. Dahil nga lang doon sa mga pila, admittedly, yung mga nauunang naubusan ay yung may mababang price. At doon mo makikita na yung katabi niyang mahal ang price, walang nakapila. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department sa Philippine National Police kontra hoarding ng langis at mahuli ang sinumang gumagawa nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na ng Department of Social Welfare and Development kasama ang Department of Transportation ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver. Ang 5,000 pesos cash assistance ay tulong ng pamahalaan kasabay ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Mula sa Quezon City, ang detalye ay ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, madali lang ba yung proseso ng pamamahagi ng cash assistance? Mabilis lang ito nga pamamahagi ng ayuda basta't maberipika ng mga tauhan ng DSWD na siya ay kasali sa listahan ay kaagad na ibibigay sa kanya. Ibibigay itong ayuda.
Nagsimula na ang mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng 5,000 pesos kada assistance para sa mga tricycle driver. Alas 6 ng umaga kanina na magsimula ang San Juan City sa pamamahagi para sa 600 tricycle driver. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, dahil maayos na listahan ng mga tricycle driver sa kanilang Tricycle Regulatory Board, kung kaya't naipasa kaagad nila ang pangalan ng mga ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagkataon lang po dahil ang ating mga tricycle drivers, ang listahan ng kanilang mga pangalan ay hawak na ho namin sa ilalim ng aming Tricycle Regulatory Board. Naging mabilis po ang pamamahagi nga natin ng ayuda. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sisimulan na rin nila ang rollout ng iba pang transportation sector. Next week, lahat na nung iba't iba pang mga sektor na na-identify ng Department of Transportation makakatanggap na rin. Kasama na dyan yung MC Taxi, yung service delivery, yung mga bus at jeep. At dahil naman sa patuloy na pagtaas sa mga produktong petrolyo, inanunsyo rin ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na idehahanda na rin ng DOTR ang fuel subsidy sa mga driver. Gusto ko lang din po idagdag, no? Maliban po sa ayudang matatanggap ninyo from DSWD, meron din po kayong matatanggap na subsidiya mula sa DOTR, sa fuel subsidy program. Samantala dito naman sa Barangay Batasan sa Quezon City, nasa mahigit 2,500 na tricycle drivers ang tatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Bukod dito sa Batasan ay may iba't ibang lugar pa sa lungsod ang nagsasagawa rin ng pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle drivers sa lungsod. Aga ayon naman sa DSWD at Quezon City LGU, kung wala sa unang batch itong pabibigay ng ayuda ay maaaring kasama yung kanilang pangalan sa mga bibigyan naman bukas o kaya sa Huwebes. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ipatutupad na simula sa Huwebes, March 19 ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Matapos aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kabilang sa mga magpapatupad ng taas pasahe ang mga jeepney, city buses, airport taxis at Transport Network Vehicle Services o TNVS. Alamin natin ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang iba't ibang mga petisyon ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa press conference kanina, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na bahagi ito ng hakbang para kumita ang mga tsuper sa gitna ng matinding epekto sa kita ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ipatutupad ang taas pasahe sa March 19, araw ng Huwebes. Sa mga jeepney, mula sa dating 13 pesos na minimum fare, madadagdagan ito ng piso, kaya 14 pesos na ang minimum na pamasahe. Habang mayroon pang 2 pisong dagdag sa kada kilometro ng biyahe. Habang sa mga modern jeepney naman, mula sa dating 15 pesos na minimum fare ay tataas na sa 17 pesos. 2 pesos and 40 centavos naman ang dagdag sa kada kilometro ng biyahe. Ang metro buses na ordinary, magiging 15 pesos ang first 5 kilometers, habang 2 pesos and 49 centavos naman ang succeeding kilometers. Habang ang air-conditioned, magiging 18 pesos ang first 5 kilometers at dagdag na 2 pesos and 97 centavos sa succeeding kilometers. Una nang napagkalooban ang provincial buses ng dagdag pasahe na 12 pesos para sa unang 5 kilometro at 2 pesos and 20 centavos sa succeeding kilometers. Ang mga point-to-point bus o P2P ay may fare increase rin na 15% base sa kasalukuyang singil sa kada ruta. Habang ang mga Transport Network Vehicle Services naman ay madadagdagan ng 20 pesos ang base fare.
Ang airport taxis, 40 pesos ang dagdag sa unang 500 kilometro. Sa ngayon may mga nakabinbin pang petisyon ng taas pasahe para sa mga UV Express, regular na taxi at motorcycle taxi. Nilinaw ng LTFRB na provisional pa lang ang taas pasahe at magiging permanente ito sa Hunyo kapag may opisyal ng fare matrix. Nakahanda rin namang ibaba ng LTFRB ang pamasahe kung bababa rin ang presyo ng petrolyo. As we speak right now, lahat po yan provisional. So pwede po nila i-implement po kagad yan. Okay. Ang kondisyones para maging permanente na itong mga fares na to is that they secure their fare matrix on or before June 2026. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakibahagi rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamahagi ng 5,000 ayuda para sa mga tsuper ng tricycle. Dito, tiniyak ni PBBM na tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong sektor ng oil price increase. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok Live. Nel, sino ang mga unang nakinabang sa cash assistance at buong bansa ba ang pamamahagi ng tulong? Yes, Aga, ayon kay Pangulong Marcos, lahat ng tsuper ng pampublikong sasakyan ay bibigyan ng ayuda. Personal na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 cash assistance sa mga tricycle drivers sa Santa Mesa, Maynila kanina. Ang nasabing tulong pinansyal ay bunsod na rin na sobrang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga tricycle driver ang mga unang nakinabang sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Lahat sa mga transport sector ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya kailangan, alam ko, kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Una munang bibigyan ng tulong ngayong araw ang nasa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Sunod na mabibigyan ng ayuda ang mga driver ng Transportation Network Vehicle Services o TNVS, taxi drivers, bus at jeepney drivers sa Metro Manila. Sa kabuuan, naaabot sa 396,352 public transport drivers ang mabibigyan ng ayuda sa Metro Manila. Ayon sa Malacanang, ipatutupad ang programa sa buong bansa sa Abril kapag naisapinal na ang listahan ng mga benepisyaryo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Pagpapatuloy pa rin ang benteng bigas ng pamahalaan. Ito ang tiniyak ng National Food Authority o NFA sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at posibleng paglaki ng demand sa murang bigas. Samantala, plano ng Department of Agriculture na imungkahi sa Pangulo ang paglalagay ng price cap sa mga imported na bigas. May balita si Mia Alonzo. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapataw ng price cap sa iniaangkat na bigas, bunsod ng tumataas na presyo ng langis na nakakaapekto sa shipping at mga farm input costs sa buong mundo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., layo ng panukalang ito na pigilan ang pagtaas ng presyo ng imported well-milled rice na umaabot na sa 60 hanggang 65 pesos ang kada kilo sa ilang lugar. Aniya, sa kasalukuyang sitwasyon dapat ay nasa 48 hanggang 50 pesos per kilo lamang ang presyo ng imported na bigas at ang lalagpas dito ay maaaring maituring na profiteering. Okay, pag-aaralan namin yung legality kasi nga meron kasi mga presyo kami nakikita na may 60 pesos na naman imported rice, may 58, meron may 60 plus sa ibang probinsya, pero hindi naman ganun karami pa, pero nakaka-alarma yun dahil dapat sa 50 lang o 48 lang dapat may kita na sila eh. So may profiteering angle kami nakikita ngayon. Sa ngayon, hindi muna ikinukonsidera ng ahensya ang magpataw ng kaparehong price cap sa lokal na bigas. Ayon sa kalihim, maaaring magdulot ng pagbagsak sa presyo ng palay kung agad na ipatutupad ang kontrol sa presyo habang nasa panahon pa ng anihan ang mga magsasaka.
Dagdag pa nito, posible namang magpataw ng price cap sa oras na matapos ang harvest season upang maiwasan ang profiteering sa merkado. Kaugnay ito upang mapababa ang presyo, inatasan ng DA ang mga state-run firms na Food Terminal Incorporated at Planters Product Incorporated na magbenta ng bigas sa halagang 45 at 48 kada kilo. Nasimula na ang pagbebenta sa ilang bahagi ng Metro Manila at posibleng palawakin pa ito sa Southern Luzon, Cebu City at iba pang malalaking lungsod sa bansa. Samantala, bukod dito, bunsod rin ang tila tumataas na demand ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga stall ng Kadiwa. Tiniyak ng National Food Authority na kayang suplayan ng ahensya ang mga stalls kahit magkaroon pa ng biglang pagtaas sa demand nito. Sometimes yung mga kababayan natin pumipila the night before. Ang mensahe namin sa public, huwag po kayong mag-alala, sapat po yung supply ng bigas natin. Hindi po kailangan magpuyat para lang makakuha nung 20 bigas. Sapat po yan. Marami po tayong bigas. Dagdag pa ng opisyal na sakali namang makapagdeklara ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mabigyan ng karagdagang mandato ang NFA, mas bibilis pa ang mga hakbang ng pamahalaan mula sa paggiling ng bigas, paghahatid at logistics hanggang sa mas mabilis na paglalabas at pagbebenta nito sa merkado habang tinutugunan ang epekto ng kasalukuyang krisis. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Upang maibsan ang epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis, nakatakdang magpatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang panig pa ng bansa. Sisimulan ito sa kalagitnaan ng buwan ng Abril ngayong taon. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Pinaplano na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa ayon sa Department of Transportation. Layo nito na maibsan ang epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis na dulot pa rin ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Isa rin ito sa mga paraan na tinitingnan ng pamahalaan upang mahikayat ang ating mga kababayan na bumiyahe gamit ang mass transport system at makatulong sa pagtitipid ng konsumo sa langis. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, target nila na mapalawig ang pagpapatupad ng libreng sakay na may 1 bilyong pisong alokasyon sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Ayon sa DOTR, plano nilang ipatupad ang libreng sakay tuwing peak hours lamang upang tumagal ang pondo para sa programa. So magpipalibreng sakay tayo, nationwide din ito, makakalibre yung mga pasahero. In the same time, we're helping yung mga super. Now, how to sustain this po in terms of numbers, siyempre hindi na po namin masasagot yan, yung financial. Pero what thing is for sure, na hindi naman po titigil ang pamahalang nasyonal na tutulong at to act upon certain ganitong condition at makakaasa naman po kayo na parati kaming ha-action. Sa ilalim ng libreng sakay program, magbabayad ang pamahalaan sa transport operators at drivers upang hindi na kailanganin pang mamasahe ang mga pasahero. Sinabi rin ng kalihim na sa ngayon ay kasalukuyan pa rin itong pinoproseso katuwang ang Department of Budget and Management o DBM. We already requested for the release of the SARO. Kapag may pondo na po tayo, hopefully we can start this by second week of April this year at nationwide po ito. Hindi po ito pang Metro Manila lang. Lahat po ng sa tingin natin mga highly urbanized cities and places na may malaking commuters talaga ay makikinabang po dito sa service contracting natin o libreng sakay. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na ngayong araw ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang 4 na shower rooms na maaaring gamitin ng mga siklista at publiko na nais maging fresh bago pumasok sa trabaho. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonso live. Mia, may ipatutupad bang guidelines ang MMDA para sa mga siklista na nais gumamit ng shower room ng MMDA?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa MMDA, wala namang iba pang requirements liba na lang doon na kailangan na mag-register sa may guard sa gate, lalo na dito sa may Motorcycle Riding Academy ng MMDA para na rin sa monitoring at security purposes. At ito ay available at open para sa mga siklista at pedestrian 24 hours. Formal nang inilunsad kaninang umaga ang 4 na shower rooms ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay binubuo ng isang shower room para sa babae, isa kanina MMDA General Manager Nicolas Torre III at MMDA Chairman Romando Arte sa Lubong Pasig na dinaluhan rin ng ilang mga grupo ng siklista sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, sa kanilang pinakahuling vice count, tinatayang nasa 1,700 na mga siklista ang gumagamit ng EDSA araw-araw. Tayo in full support ng programa ng Pangunang General Torre regarding sa pagbibigay tulong sa mga nagbabike to encourage more bikers. Pag nagbisikleta ka, pupunta ka sa meeting, lalo-lalo na kapag medyo formal yung meeting, hirap naman na amoy pawis ka, amoy uso ka. Realidad naman yan dito sa Pilipinas. We do hope, no? Sa tingin naman natin is we're making biking and walking a practical way of commuting to and from work. And we want that to increase. We want to increase ang mga nagbibisikleta dyan. Ella, bukod dito sa inilunsad ngayong araw ng MMDA na shower rooms dito sa may Motorcycle Riding Academy ng MMDA, plano rin nila na madiliin pa yung proyekto na ito, nakaparehong mga pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, partikular na dun sa mga area ng MMDA office. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Aprobado na sa third and final reading sa Kamara ang panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa kabila nito, mariin itong tinutulan ng makabayan lawmakers. Narito ang balita ni Evan Alvarez. With 247 members voting in affirmative, 3 in negative, and 0 abstentions, House Bill number 8418 is hereby approved on the third and final reading. Majority Leader. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 8418 na magbibigay ng pansamantalang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makontrol ang excise tax sa langis. Batay ito sa naging boto ng 247 yes, 3 na hindi sang-ayon at 0 abstention sa plenaryo ng Kamara kahapon, March 16. Noong nakaraang Huwebes, March 12, sinertipikahan ito as urgent ni PBBM. Sa ilalim ng panukala, layong amyendahan ng National Internal Revenue Code at maaaring suspindihin o bawasan ng presidente ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo o hihigit sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang average Dubai crude oil. Noong nakaraang linggo, umabot na sa $100 ang kada bariles ng langis sa international market dahil sa mga restriksyon sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Nagdulot ito ng double-digit na taas presyo ng krudo sa bansa. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang pagboto nila ng yes sa naturang panukala ay bahagi lamang ng mas malawak na solusyon ng economic relief para sa mga Pilipino. Simulan na rin naman natin ang pagsuspend sa excise tax, naway itawid na natin ito patungo sa mas malalimang diskusyon sa pagsasaayos ng ating transport infrastructure, pag-transform sa ating energy sector at pagsulong ng renewable energy solutions. Kapwa bumoto naman ng no ang 3 miyembro ng Makabayan Bloc. Anila, ito ay anyo ng band-aid solution at hindi makakaresolba sa mismong ugat ng problema.
Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, dahil may oil deregulation sa bansa o may kalayaan ang mga kumpanya ng langis na magtakda ng sariling presyo ng gasolina, walang garantiyang mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang pagbabawas o pagsususpindi ng buwis sa aktual na presyo ng bentahan ng krudo. Sa halip na magbigay ng dagdag kapangyarihan sa Pangulo, nasa kamay na mismo ng Kongreso ang mas direkta at konkretong hakbang na maaaring gawin. Alisin ang excise tax at VAT sa langis, ibasura ang oil deregulation law, alisin ang 12% VAT sa mga pangunahing bilihin at serbisyo. Samantala, anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay magiging epektibo sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paiikliin o pahahabain ito ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Mananatili namang epektibo ang kapangyarihang ipagkakaloob sa Presidente hanggang December 31, 2028. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa plenaryo na ng Senado ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Target ito ang talakayin ngayong araw bilang priority bill ng mga senador. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, kailan ang target ng mga senador na maipasa ang nasabing panukalang batas? Ella, ayon kay Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy Chairperson Senator Pia Cayetano, bilang ang nasabing panukala ay isang urgent measure, tinatarget nila itong matapos bago ang huling araw o ang adjournment ng session bukas. Ngunit nauna nang ipinahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na kung hindi nila ito matapos ay handa siyang humiling sa Pangulo ng isang special session para maipasa ang nasabing panukala. Binuksan na sa plenaryo ng Senado ang talakayan para sa Senate Bill No. 1982 na layong bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ayon kay Senator Pia Cayetano, mahalaga ang hakbang na ito upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo tuwing may krisis gaya ng epektong dala ng gulo sa Middle East. Kaugnay nito, iginiit ni Deputy Majority Leader Senator Joseph J.V. Ejercito ang pagkakaroon ng isang automatic mechanism sa pagsususpende ng buwis dahil mas matimbang para sa kanya ang agarang ginhawa ng mga Pilipino kaysa sa mawawalang kita ng gobyerno. Ayon sa senador, dapat maglatag ng isang safety net na kusang gumagana ng hindi na nangangailangan ng mahabang debate habang naghihirap at naghihintay ng solusyon ang taong bayan. Binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva na dapat ay mayroong malinaw na mekanismo ang pamahalaan para protektahan ang mamamayan sa tuwing may krisis sa pandaigdigang merkado. Aniya ang panukalang ito ay isang malinaw na mensahe na handang kumilos ang pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Paliwanag naman ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senator Kiko Pangilinan, 3 ang agad-agad na dapat magawa ng nabanggit na panukala. Una ay pagaanin ang pasanin ng mga kapos na magsasaka at mangingisda. Sunod ay patatagin ng supply at presyo ng pagkain at bigyan ng sapat na paghinga at tamang insentibo ang sistema upang maitatag ang isang pambansang ekonomiyang mas sustainable at mas efficient. Dahil sa mga dahilang ito, nagpahayag ang mga senador ng kanilang buong suporta para sa mabilis na pagpasa ng panukalang ito. Ella, ayon kay Senate Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, itatala o nakatala ito bilang pangunahing prioridad sa sesyon mamayang hapon, kung saan kasama rin na inaasahang matalakay sa sesyon ay yung sinertify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-amyenda naman sa Biofuels Act of 2006. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Ipinadala na sa House Justice Committee ang tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kabilang sa hiling ng defense team ng pangalawang Pangulo na i-dismiss ang mga reklamong impeachment. Narito ang ulat ni Rosa Licos.
4:30 p.m. ng Lunes, March 16, 2026, ipinadala ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee ang answer ad cautelam o answer with caution sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kabilang sa nakasaad sa tugon ang hiling na i-dismiss ang impeachment complaints. Ipinunto sa answer ad cautelam ang umano'y paglabag sa karapatan sa due process. Gayun din ang umano'y pagkakaroon ng double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Duterte na nagresulta umano sa mga hakbang na walang sapat na batayan sa batas. Ang nilagay natin doon briefly, although I don't want to go into the details, briefly we indicated there due process issues, double standards pagdating doon sa naging assessment in terms of sufficiency in form and substance pagdating doon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging determination pagdating naman sa impeachment complaints laban sa ating Vice Presidente. Nabanggit din sa tugon ng kampo ng Vice Presidente ang pagkwestiyon sa constitutionality ng impeachment proceedings ng House Justice Panel at mga alegasyong walang batayan at hindi pasok sa impeachable offense. Kabilang na ang mga akusasyong pagpasok sa isang kontrata upang pumaslang, maling paggamit ng confidential funds at hindi tamang pagdedeklara ng yaman at ari-arian. Well, basically po, pagdating sa answer out cautelam, we basically just put in yung aming defenses. Mostly, meron kaming issue doon on the constitutionality of the proceedings. And aside from that, yung rin po, yung aming assertion na wala pong ultimate facts yung naging laman ng mga complaints. And therefore, there's really nothing to answer. Giit naman ni Bicol Saro Partless Representative Terry Ridon, House Justice Panel member, hindi direktang tinutugunan ng answer ad cautelam ng Vice Presidente ang mga alegasyong nakasaad sa 2 reklamong impeachment. Imbis na sagutin ang mga alegasyon, tinangkaan niyang questionin nito ang proseso ng impeachment batay sa malabong interpretation ng due process at konsepto ng ultimate facts sa mga reklamong impeachment. Samantala, batay sa panuntunan ng Kamara, may 3 araw ang complainant sa reklamong impeachment para mag-reply, oras na matanggap ang kopya ng tugon ni VP Duterte. Pagkatapos nito, magsusumite naman dito ang pangalawang pangulo ng rejoinder o sagot sa reply ng complainants. Sa buwan na ng Abril, inaasahang magsisimula ang hearing proper ng House Justice Panel sa 2 impeachment complaints. Ang tinitingnan po natin, magkakaroon pa rin ng palitan ng mga pleadings around April 8. Yung po nga pwedeng maging determination of sufficiency in grounds. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maituturing na sagot sa mga reklamong impeachment ang tugon o answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, tila ito ang motion na i-dismiss ang reklamo ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosalie Coz. Rosalie, bakit hindi maituturing na sagot o tugon yung ipinadalang answer ad cautelam sa impeachment complaints ni VP Duterte? Hindi responsive o tumutugon sa mga alegasyon sa impeachment complaints yung ipinadalang answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee. Ayon mismo ito sa House Panel Chairperson na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. At anya, tila motion pa itong nagpapadismiss sa mga reklamong impeachment na inihain laban sa kanya dito sa Kamara. Sa Rules of Procedure ng Kamara sa impeachment proceedings, hindi papayagan ang mosyon para i-dismiss o ibasura ang kaso sa loob ng panahong itinakda para sagutin ang reklamo. Giit pa ni House Justice Panel Chairperson Luistro, hindi responsive yung tugon ng kampo ng Vice Presidente sa mga grounds at alegasyon sa impeachment complaints. Kaya paraan niyang hindi sumagot si VP Duterte sa 2 reklamong impeachment at kasabay nito ay kune-question pa yung proseso ng impeachment dito sa Kamara. Bunsod nito, ayon sa kongresista, ituturing nila itong general denial o pagtanggi sa mga akusasyon sa reklamo.
Bukas, araw ng Miyerkules, March 17, magpupulong ang House Justice Committee para talakayin ang preliminary issues kabilang na yung paghingi ng pahintulot sa House Plenary na makapagsagawa ng formal na pagdinig sa reklamong impeachment kahit nakabreak ang sesyon. Ito ay oras na matukoy na sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaints. Samantala, kaninang pasado alas 11 ng umaga, nagpadala na ng manifestation of waiver to file a reply ang complainants sa ikatlong reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Giit na mga ito dahil pumalya namang itanggi ni VP Duterte yung bawat alegasyon sa impeachment complaint ay hindi na kailangang magsumite ng reply. Yan muna ang latest live mula rito sa kamera. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dinidinig ngayon ng Sandigan Bayan 6th Division ang kasong malversation laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, Mimaropa. Kaugnay ito ng sinasabing maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Nasa Sandigan Bayan din si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para magbigay ng testimonya. Para sa karagdagang detalye, may ulat si Evan Alvarez live. Evan, gaano kahalaga ang mga sasabihin o magiging testimonya ni Yusek Bernardo sa kaso? Noong pagpipito nila ni laban sa mga akusado, PWH tumayo para dito na matuto ang mga kredibilidad ilan dahil PWH mag-secretary for Constitution. Ay yung ilalaman ng kanyang judicial affidavit kung saan sinabi niya na nakatanggap siya ng balato mula kay dating Congressman Zaldico na pinadaan naman umano kay Engineer Gerald Pacanan na isa sa mga akusado dito sa kaso. Dumating sa Sandigan Bayan 6th Division ang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumestigo laban sa siyam na akusadong DPWH Mimaropa officials sa kasong malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Bago simula ng cross-examination, tinutulan muna ng depensa ang pag-istigo nito dahil anila ay irrelevant at immaterial ang testimonya ni Bernardo sa kaso. Sa kabila nito, pinayagan ng korte na humarap bilang witness ang dating undersecretary. Sa isinagawang pagtatanong ng abogado ni Pacanan, ilan sa kinumpirma ni Bernardo ang professional relationship nila ni Zaldico sa nakalipas na 10 taon kung saan nakatanggap siya ng nasa 10 milyong piso kada third quarter ng taon mula 2023 hanggang 2025. Pinapadaan umano ito sa aid ni Engineer Pacanan na nakalagay sa sealed cartons at paper bags at tinatawag nilang balato. Anya, hindi niya nakita ang akusadong si Pacanan sa nangyaring preparasyon o bigayan ng pera. Ngunit ito umano ang nag-i-inform sa kanya na na-i-deliver na ito sa kanyang driver. Si Pacanan rin ang nagkukumpirma umano sa kanya na nanggaling ang balato sa dating mambabatas at ngayon pugante na si Zaldico. Kasalukuyang nasa ilalim ng Witness Protection Program si Bernardo ng Department of Justice. Matatanda ang isinangkot ni Bernardo sa mga pagdinig sa Senado si Zaldico sa listahan ng mga opisyal ng gobyerno na umunoy kumukubra ng kickback sa flood control projects ng pamahalaan. Aga makalagpas ang alas 11 ng umaga ay natapos na itong malversation trial sa mga opisyal ng Mimaropa DPWH. Inaasahan na mayroon pang 4 na witness na ipapakita o ipepresenta ang prosekusyon sa mga susunod na pagdinig. Inaasahan naman na ang susunod na trial proper ay gagawin sa darating na Huwebes, March 19. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nakapagtala ng mahigit sa 47,000 reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa mga abusadong lending apps. Ang naturang mga reklamo ay sa pagitan lamang ng August 2024 hanggang January 2026. May balita si Leia Ilaghan. Hindi nakatutulong kundi nakakaperwisyo pa sa ordinaryong mamamayan ang ilang lending applications na nag-ooperate online. Bunsod ito ng nararanasang panggigipit ng ilan sa mga nangutang sa pamamagitan ng text at tawag. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Benjamin Acorda Jr., umabot sa 47,446
ang natanggap nilang reklamo laban sa iba't ibang lending apps online mula pa noong 2024. Ang masakit po dyan ay karamihan sa ating mga kababayan, there are reports of depression, yung di na alam kung paano bayaran. Mahirap din ang mabilis na paglaki ng utang sa ganitong lending scheme dahil sa laki ng interes na ipinapataw. Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Aboy Paraiso, sinabing hahabulin nila ang mga hindi lisensyado at abusadong lending online. So whether it's yung they operate without a license, abusive collections behavior, or parang may mga misrepresentation or manipulation in their systems, yun yung habulin natin. Pero kailangan tandaan ng mga kababayan natin, it does not absolve them. Hindi yan way para hindi nyo nabayaran yung mga utang nyo. Muli naman nagpaalala ang PAOK at CICC sa publiko na mag-ingat sa pagtangkilik ng mga kumpanya o grupong nagpapautang. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagtungo sa National Bureau of Investigation ngayong araw ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines at mga dating tauhan ni Zaldico. Ang pagbabalik nila sa NBI ay para sa pagpapatuloy ng investigasyon na kaugnay ng umano'y pagdadala nila ng kickback sa ilang opisyal ng pamahalaan. Mula sa Pasay City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung nakatakdang pag-usapan ngayong araw ng NBI at ng 18 Marines? Aga, pag-uusapan ng umano'y kontrata ng kanilang employment, mga screenshot ng kanilang pag-uusap at mga orihinal na larawan na inilabas sa publiko at iba pang ebidensya. Bago mag-alas 10 ng umaga, aga dumating ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pasay City ang 18 umano'y dating Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Labito Baligod. Ito ay upang ipagpatuloy ang investigasyon ng NBI kaugnay sa kanilang mga aligasyon na sila umano ay nagsilbing bagman at bodyguard ng dating kongresista na si Zaldico. At ang paghahatid ng umano'y kickback sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control project kung saan nabanggit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang pinadalhan ng subpina ng NBI ang grupo upang magpaliwanag ang kanilang o ipaliwanag ang kanilang ibinunyag. Ayon sa NBI, sila ang inatasan ng ombudsman para magsagawa ng investigasyon sa grupo. Noong Huwebes, March 12, unang humarap sa NBI ang 16 sa kanila. Ngayong araw ay kumpleto nang humarap ang lahat ng 18 ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. At yan muna ang live mula dito sa NBI sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pansamantalang suspendido ang issuance ng concessionary beep cards para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability sa darating na Biyernes, March 20. Ito ay dahil sa pagunita ng Idil Fitr para sa mga kababayan nating Muslim. Muling ipagpapatuloy ang regular na issuance at processing ng concessionary beep cards sa Sabado, March 21. Maaring tumagal hanggang katapusan ng linggo ang nararanasang malamig na panahon. Sa panayam ng Hataw Balita ngayon kay Joribel Masalio, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa, ipinaliwanag nitong normal lang ang ganitong weather phenomenon dahil sa epekto ng amihan. Posible namang sa susunod na linggo, tuluyan ng mararamdaman ng publiko ang matinding init. Nagbibigay naman ng babala ang Pag-asa sa heat index na maaring maranasan kada araw sa panahon ng tag-init. Sa mga susunod na araw po, ay ayan na po, unti-unti na pong mawawala ang amihan, hihina na po siyang muli. Kaya naman po inaasahan na po natin na ang pagde-declare po ng Pag-asa ng pagte-terminate po natin sa Northeast Monsoon or sa amihan at ito na po ang simula ng ating warm and dry season.
Natagpuan na ng mga rescuer ang 4 na mountaineer na napaulat na nawawala ng mahigit 10 araw sa Mount Sikapu sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang 4 na rescue ay mula sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na may edad na 59, 49, 48 at 28 years old. March 2, 2026, umakyat ang grupo sa naturang bundok na isa sa pinakamataas sa Northern Luzon. Inaasahan sana na makakarating sila sa kanilang exit point noong March 8, ngunit hindi na sila na-contact sa kanilang mga cellphone kaya agad itong nai-report sa mga lokal na otoridad. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng mga tuwa ng Philippine National Police, Philippine Marine Corps, Bureau of Fire Protection at mga local disaster response teams. Matapos ang ilang araw na paghahanap sa kabundukan ay natagpuan ang 4 na mountaineer. Ayon sa ulat, naligaw umano ang grupo at hindi sila makontak dahil wala ring signal ng cellphone sa lugar. Ilang driver ng jeep sa Bulacan ang tumigil na muna sa pamamasada at nagsauli ng pamasadang jeep sa mga operator. Hindi na umano sila tatagal sa maliit na kinikita sa pagtaas pa ng presyo ng diesel. Makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, dyan ba sa lugar mo, gaano karaming driver ba yung inaasahang titigil na sa pamamasada? Magandang tanghali aga dito sa PPM Joda Modernized Transport Co-op, biyaheng Plaridel, San Miguel. Nasa 30 boundary jeepney driver ang inaasahang titigil na sa pamamasada. Wala na nila silang kikitain dahil sa epekto ng oil price hike. Dahil sa patuloy na pagtaas ng singil sa produktong petrolyo, tigil pasada na ngayon ang pasya ng mga boundary drivers sa Bulacan. Tulad na lang sa terminal ng jeep sa Plaridel, Bulacan, biyaheng Balagtas to San Miguel, sa 60 jeepney driver, kaya sa mga boundary driver ng jeep ang titigil na sa pamamasada. Dito po sa ruta namin, palagay ko po baka halos lahat ng nakikibondary. Baka magsoli po ng jeep. Dahil po sa taas. Tapos po, ang problema nga namin, sa ruta namin, may kalaban pa kaming kolorum. Kawawa naman po kaming mga lehitimong may linya. Ilan naman sa mga driver ng jeep na nagpasyang magsauli sa operator ay si Jonathan Mesa. Ayon kay Mesa, sa 31 years niya bilang driver ng jeep, ngayon lang niya nagawang magpasya na tumigil sa pamamasada. Anya walang kita ngayon sa pamamasada dahil nauwi lang ito sa boundary at mataas na singil sa krudo. Kahapon po, ang natira sa akin 200 lang. 4 na biyahe. Magkano boundary? 600. Labas na ang ron. Labas na yung boundary doon, saka pan-diesel. Ibig sabihin, natira lang sa akin 200. Ngayon ko lang po dinanas yung ganire na kalaki ng diesel. Ang hirap po. Hindi na namin kinakaya. Sa jeep na binaboundary? Isusuli ko na po sa operator yung jeep na nilalabas ko po dahil hindi ko na po kaya mag-boundary. Dahil sa taas po ng diesel. Kasi po kung hindi kayo matutulungan, nauwi lang po sa boundary at saka pan-diesel yung kinikita namin. Samantala, nasa 13 pesos ang singil sa minimum na biyahe dito sa Bulacan. Hiling ng mga driver-operator na sana'y gawin man lang na 18 pesos ang singil sa pasahe para sa gayon ay makasabay sila sa taas presyo ng produktong petrolyo. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa'yo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Magpapatupad ng heat stroke break ang Iloilo City Government sa mga traffic enforcers sa lungsod. Kapag tanghaling tapat o sobrang init, maaaring sumilong muna ang mga enforcers para iwas heat stroke o anumang sakit. Mula sa Iloilo, may balita si Lalaine Moreno live. Lalaine, anong oras ba pwedeng gawin ang heat stroke break at gaano katagal ito?
Ella, itong heat stroke break ay maaaring gawin ng mga traffic enforcers sa Iloilo City mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kung saan ito yung pinakamainit na temperatura or tirik ang araw, at maaari sila sumilong sa mga lilim na lugar sa loob lamang ng 5 minuto. Pinayagan ng Iloilo City Traffic and Transportation Management Office na magkaroon ng heat stroke break ang mga traffic enforcers sa lungsod, lalo na ngayong nalalapit na ang summer season. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit dulot ng mainit na panahon tulad ng heat stroke o heat exhaustion, lalo na sa mga may karamdaman. Ibig sabihin, babawasan na nila ang haba na exposure ng mga enforcers kapag tirik ang araw. Mula 10 a.m. hanggang 3 p.m., maaari muna silang sumilong sa mga punong kahoy o lilim na lugar ng ilang minuto. Pero hindi nila maaaring iwan ang kanilang pwesto at dapat nakikita pa rin sila ng publiko. Dapat binabantayan pa rin nila ang trapiko kung kinakailangan ng traffic control o kapag rush hour. Mamimigay rin ang lokal na pamahalaan ng mga bitamina sa kanila. Ayon sa City TMO, nasa mahigit 100 traffic enforcers sa lungsod ang may medical condition dahil sa araw-araw nila exposure sa init at polusyon. Karamihan din sa kanila ay nagtatrabaho na simula pa alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Noong nakaraang taon, 2 traffic enforcers sa lungsod ang nasawi dahil sa matagal na exposure sa init. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Muling tumugon ang blood donors ng Members Church of God International o MCGI sa pangangailangan ng supply ng dugo sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Kaugnay nito ay isang mass blood donation drive ang isinagawa ng grupo kamakailan. May ulat si Alan Manansala. Ang kasing pangangailangan ng dugo, hindi nababawasan. So, everyday, halos 100 bags yung ginagamit natin. JBL alone yun. So, iba pa yung mga pasyente natin na nasa ibang hospital. Isa sa mga ospital na may malaking pangangailangan ng supply ng dugo ay ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Kaya naman, isang blood donation drive ang isinagawa ng Members Church of God International o MCGI bilang tugon sa pangangailangang ito at upang makatulong sa mga pasyente. Umabot sa 78 bags ng dugo ang naipagkaloob ng grupo sa nasabing ospital. Ayon sa ilang blood donors, kinikilala nila ang malaking halaga at benepisyo ng pagbibigay ng dugo, hindi lamang sa pasyente, kundi maging sa kanila rin mga kalusugan. Nagdodonate ako ng dugo dahil sa alam ko nagiging maganda yung circulation ng dugo natin, maliban sa siyempre nakakatulong sa ating recipient, at the same time para sa ating sariling kalusugan. So napaka-overwhelming, kahit na sa maliit na paraan nakakatulong ka. So napakasaya sa puso. Kung makatulong sa kapwa, isang bagay na napakalaki yung makapag-donate ka ng dugo, magamit yung bagay na yun na makapagdugtong ng buhay sa kapwa. Bukod doon, pangalawa na lang yung benepisyo sa katawang pantao. Nakilahok din sa nasabing mass blood donation drive ang ilang mga residente sa lugar. Anila, nakakapagpaganda ng kanilang pakiramdam na sila ay nakatulong kahit sa pagbibigay ng dugo. Actually, matagal ko nang gusto mag-donate kasi, di ba, pag nag-donate ka ng blood, save lives kasi marami nangangailangan ng dugo. Tsaka alam ko rin na may benefits din siya sa akin. Masaya ako na nakapag-donate ako kasi alam kong may tao ako matutulungan at madudugtungan pa ang buhay. And hopefully, soon makapag-donate ulit para nang sa ganun tuloy-tuloy yung purpose natin makatulong. Samantala, nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa patuloy na partnership ng MCGI at iba pang volunteers para matiyak na may sapat na dugo ang ospital para sa mga pasyenteng nangangailangan. Malaki po talaga yung pasasalamat namin sa mga kapatid nating MCGI dahil sa regular na pagdodonate ng dugo, sa quarterly blood donation natin kasi ito yung nakakatulong talaga para ma-maintain natin yung enough blood supply
ng blood bank natin. So sa dami po ng mga pasyenteng gumagamit, sa dami ng mga pasyenteng nagsisalin, napakalaking tulong po na meron tayong partner na MCGI na regularly, willingly, voluntarily, sobrang walang kahirap-hirap po na mag-collect ng blood and mag-donate kasi sobrang taos sa loob ninyo yung pagtulong po. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, versikulo 13, na nagsasabi, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.